Good morning! Welcome back to my channel. Ito na po ang 4th episode natin ng ating 30 days puto. So, ang gagawin natin ngayon ay yung bingo na biscuit at lalagyan natin ng birch tree na gatas. Ayan. So, mag-start na po tayo. Una ko pong ilagay yung 1 cup na all-purpose flour. Then, sunod po nating ilagay yung 1 tablespoon na baking powder. Then, yung asukal. 1/2 cup lang po yung asukal natin. Pwede kayong mag-adjust. Depende sa gusto nyo. Ilalagay na po natin yung dinurog na bingo na biscuit. Then, lagay natin yung birch tree milk powder. Yan, then haluin na natin yung pinagsama-sama natin ng mga dry ingredients. Bago natin lalagyan ng butas sa gitna at dyan natin ilalagay yung natitira pa nating mga ingredients. So yan na po yung isang pirasong large egg. Dito ko na lang siya i-whisk, di ko na binati. Dito na lang, isasabay ko na lang. Then, maglalagay po tayo ng tubig. So, 3/4 pa lang to. Mamaya dadagdagan ko pa siya ng 1/4 cup. So, bale, ang tubig natin lagi ay 1 cup. So, pag ang mixture nyo po ay medyo malapot pa at gusto nyong mas malabnaw, ay pwede pa po kayong magdagdag. Ayan, nilalagay ko na po yung melted margarine. Melted pero nabuo na ulit kasi kanina ko pa ito tinunaw. 2.5 tablespoon na melted margarine. Pwede kayong gumamit ng butter or kung meron kayong coconut oil, pwede nyo rin gamitin na alternative. So yun, sa mga magtatanong kung pwede yung melted butter, pwede po. Yung ordinary oil po na nabibili lang sa palengke, hindi ako sure, parang hindi naman pwede yun. Kung meron kang canola oil or ano pa ba itong mga kung ano-ano pang ibang klase ng oil, pwede yun. Pero siguro yung nabibili natin sa palengke na bote-bote, parang hindi naman siya pwede dito sa ano. Kasi minsan may ibang lasa kasi yun. Pero kung maganda yung quality ng nabili nyo, pwede pa rin naman yun. Yan, haluin lang natin ng gusto. Kasi yung ibang yung ibang cookies, ano pa siya, biscuit, ano pa siya, buo-buong ba? Kasi di siya masyadong nadurog. So, dito na lang siya madudurog sa sa paghalo natin. Kaya, kailangan haluin natin siyang mabuti. So, maglalagay na tayo sa ating mga puto molds. So, the same po sa previous na ginawa natin, medium size po yung ating puto molds. At hindi po natin yan i-grease ng oil or butter or anything. Hindi na po kailangan kasi may melted margarine na po yung ating puto mixture, puto butter. So, ganyan po. 1 tablespoon bawat isang medium size na puto molds. Ayan. Ready na po siya para isalang natin. At same pa rin po sa dati, 8 minutes. 8 minutes ko po yan na in-steam. Tapos, ilalagay ko na po itong cheese. At i-steam natin ulit siya ng 3 minutes. Kaso, ang nangyari po sa akin ay lumampas po. Inabot ako ng 5 minutes. Kaya, kung mapapansin nyo po, sa vlog ko na to, yung cheese ko ay natunaw. Ayaw ko kasing natutunaw yung cheese. Pero depende naman po yan sa gusto nyo. So ako ayoko na tunaw yung cheese. Gusto ko yung medyo pa lang siya natutunaw. Kaso nangyari po dito ay inabot siya ng 5 minutes. Kaya ganyan po ang nangyari. Ayan, tunaw. Tunaw si cheese. Ang lalaki pa naman ng cheese na nilagay natin. So, halatang halata yung cheese natin sa ibabaw.
Pero okay lang yun, wala naman po yung epekto sa lasa. Hindi siya makaka-apekto sa lasa na natunaw man ang cheese or buo man ang cheese. Pareho pa rin po yung lasa ng puto natin. So ayan, tapos na tayo magtanggal sa mga puto molds. And ito na po ang ating finished product, ang ating Bingo chocolate flavor na puto cheese.